Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta! Sa gabing iyon, sumiklab ang pinakamadilim na kabanata ng Yumi. Sapagkat minsan, ang taong pinakamalapit sa iyo, ang palaging nakangiti sa iyong tabi, ay siya ring unti-unting sumisira sa iyong buhay. Puno ng sigawan ng venue, ilaw, placards, fans, na umiiyak at sumisigaw. Tumating na ang gabi, ang kanilang unang malaking concert. Ang gabing pinangarap ni Jenny mula pagkabata, nang tahimik siyang kumakanta sa kanilang maliit na tahanan. Nakaupo sa tabi ng bintana ng van, mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pakiramdam na may mali. Sa kabilang upuan si Megan, nakangiti, pumapalakpak, nakikipag-usap sa iba. Ngunit sa likod ng ngiti, nakatago ang galit kay Jenny. Habang lalong sumisikat ang Yumi, lalong si Jenny ang sentro ng atensyon. Ang kanyang tinig, ang kanyang karisma, ang kanyang kabaitan, lahat ay lumilimot kay Megan. At hindi niya matanggap iyon. Minsan, kailangan mong alisin ang isang tao para ikaw ay makita. Ito ang mga salitang umuukit sa kanyang isip habang malamig na nakatitig kay Jenny. Ilang oras bago ang concert, palihim na nakipagkita si Megan sa isang lalaking binayaran niya para sa isang mapanganib na plano. Isang tawag, isang kasinungalingan, isang bitag upang sirain ang gabing dapat sana'y pinakamaganda sa kanilang buhay. Habang papunta ang van sa venue, biglang tumunog ang telepono ni Jenny. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya, namutla ang kanyang mukha. What? My mother? What happened? Nanigas ang kanyang katawan. Narinig ng lahat ang nanginginig niyang tinig. Huminto ang van at agad siyang bumaba. I'm sorry. I have to go to my mother. Tumakbo siya. Hindi alam na lahat ay kasinungalingan. Sa loob ng van, tahimik si Megan. Ngunit sa gilid ng kanyang labi, lumitaw ang manipis na ngiti. Mahal ba talaga niya ang grupo? O gusto lamang niyang siya ang pinakamaliwanag na bituin? Pasensya na sa abala. Sa mga gustong mamili online, pwede ninyong i-click ang larawan sa itaas ng aming video at mamili. Salamat sa inyong lahat. Ngunit ang kanyang plano ay may sumpa. Ilang minuto lang, malakas na busina, preno at banggaan ang yumanig sa van. Sigawan, basag na salamin, nagkalat na gamit. Tumigil ang mundo sa ilang segundo. Nabigo ang plano ni Megan. Hindi lamang ang concert, kundi ang buong grupo ay tuluyang nabasag. Mabilis kumalat ang balita online. Yumi concert canceled. Where is Jenny? Why didn't they come? Sunod-sunod ang batikos, insulto at galit. At ang gabing iyon ang naging pinakamadilim na kabanata sa buhay ng Yumi. Sa ospital, umiiyak ang ilang miyembro mula sa minor injuries, habang si Megan ay tahimik na nakaupo sa sulok. Ngunit hindi iyon pagsisisi, kundi takot. Sapagkat ramdam niyang unti-unti nang lumalapit sa kanya ang katotohanan. Samantala, desperadong hinanap ni Jenny ang kanyang ina. Hanggang sa natuklasan niya, walang nangyari. Walang aksidente, walang emergency, at saka siya natigilan. Mabigat na bigat ang kanyang dibdib. Kung walang nangyari, sino ang tumawag at bakit? Nakatitig sa screen ng kanyang telepono, naalala niya ang malamig na titig ni Megan, ang pilit na malasakit, at ang kakaibang katahimikan nang siya'y umalis sa van. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi magagawa ni Megan iyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niyang may mas madilim na lihim sa likod ng lahat.
At dito lumitaw ang pinakamalaking tanong, paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang palaging nakangiti sa iyong tabi, ay siya ring unti-unting sumisira sa iyong buhay? Ang mga pangarap ay minsang itinayo upang magbigay inspirasyon. Ngunit may mga pangarap na kayang durugin ang pagkakaibigan, pamilya, at puso. Mga kaibigan, ito ang kwento ng Yumi, at ang gabing hindi nila kailanman malilimutan. Sa gabing iyon, tuluyang lumalim ang sugat ng Yumi. Isang batang babae ang araw-araw nanonood ng Rosabelas, at ang kanyang pinakamalaking inspirasyon ay si Dara. Para sa kanya, si Dara ang lakas upang patuloy na lumaban sa buhay. Kaya nang marinig niyang darating si Dara sa concert, pinilit niyang sumama ang kanyang ina, kahit gipit sila sa pera. Ngunit dahil sa aksidente at pagkansela ng concert, hindi dumating si Dara. Sa gitna ng tao, hawak ng bata ang kanyang sirang poster, at biglang nawala sa paningin ng kanyang ina. Desperasyon ba iyon? O isa pang trahedya na nakatali sa gabing iyon? Habang unti-unting gumuho ang pangarap ng Yumi, lalong lumalim ang sikreto ni Megan. Hindi niya akalaing may nakakita sa kanyang pakikipagkita sa lalaking binayaran niya para sa plano. Ngunit may isang nakakita at handang sirain siya. Ang tanong, hanggang kailan maitago ni Megan ang kanyang krimen? At kapag natuklasan ni Jenny ang katotohanan, kaya ba niyang patawarin ang taong minsan niyang itinuring na kapatid? O iyon na ang katapusan ng Yumi? Tahimik ang pasilyo ng ospital. Tanging tunog ng mga monitor at iyak ng fans sa labas ang maririnig. Isa-isa, sinusuri ng mga doktor ang mga miyembro ng Yumi. Si Megan ay nakaupo sa sulok, tahimik. Hindi niya kayang tumingin sa kahit sino. Hindi siya natatakot sa aksidente, kundi sa paglabas ng katotohanan. Hawak ang telepono. Paulit-ulit siyang nagpadala ng mensahe sa lalaki. Say nothing. We cannot be caught. Delete everything. Ngunit walang sagot. At ang katahimikang iyon ang lalo niyang kinatatakutan. Samantala, si Jenny ay bumabalik sa venue. Mabigat ang dibdib, hindi mapakali. Para bang may nakatagong katotohanan sa paligid. Pagdating niya, nakita niya ang mga mamamahayag. Umiiyak na fans, ambulansya, nagkalat na gamit. Nanghina ang kanyang tuhod. What happened? At nang marinig niyang bumangga ang van ng Yumi, tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makahinga. Ilang minuto lang ang pagitan. Kung hindi siya bumaba, kasama sana siya. Pumuhos ang kanyang luha. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Was the accident really everything? Ngunit may isa pang taong balisa. Si Nate. Tahimik siyang nakaupo sa dressing room, nagbabasa ng balita tungkol sa Yumi. Nakita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ngunit sa kaibuturan ay takot, sapagkat alam niyang si Jenny ang unang pagbibintangan. At nangyari nga. Mabilis na binaha ng social media ang pangalan ni Jenny. She left the group. Selfish. She ruined the concert. Pinasa ni Jenny ang mga salitang iyon sa kanyang telepono. Tahimik na umiiyak sa madilim na sulok ng pasilyo. Hindi siya tumutol, hindi siya nagpaliwanag, sapagkat naramdaman niyang baka tama sila. Kung hindi siya bumaba ng van, kung hindi siya naniwala sa tawag. Baka hindi nangyari ang aksidente, baka natuloy ang concert. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jenny na ang pangarap na buong buhay niyang pinaglaban ay unti-unting nababasag. Hanggang saan ka kayang lumaban kung nagsisimula ka ng sisihin ang sarili mo? Ngunit habang gumuho si Jenny sa ilalim ng guilt, lalo namang nilulunod si Megan ng mas malalim na selos. Sapagkat kahit nasira ang concert, kahit balot ng kontrobersya ang grupo, si Nate ay si Jenny pa rin ang hinahanap. At iyon ang hindi matanggap ni Megan. Sa labas ng ospital, nang tahimik na nag-usap sina Nate at Jenny, nakamasid si Megan mula sa malayo. Mahigpit ang kanyang kamao. Nakita niya ang kamay ni Nate sa balikat ni Jenny
ang malambing na tinig na nagpapakalma sa kanya. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Megan, hindi lamang spotlight ang nawawala sa kanya, kundi pati ang pag-ibig. At doon nagsimula ang mas mapanganib na digmaan sa Yumi. Hindi na lamang laban sa entablado, kundi laban sa loob ng kanilang sariling mga puso. Sa gabing iyon, tuluyang lumalim ang bangungot ng Yumi. Sapagkat minsan, ang taong palaging nakangiti sa iyong tabi ay siya ring unti-unting sumisira sa iyong buhay. Si Megan ay nakaupo, nangingibabaw ang tanong sa kanyang isip. Does he really love me? Or was I only the substitute until Jenny returned? Lalong dumilim ang kanyang mga mata, lalong lumalim ang kanyang galit. At mula roon, nagsimula ang mapanganib na pagbabago. Sa labas, umiiyak si Jenny at nilapitan siya ni Megan na may kunwaring malasakit. Jenny, don't blame yourself. Ngunit biglang tumingin si Jenny, matatalas na mata, para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Why does it feel like you know something? Nanigas si Megan. Bumagsak ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda si Jenny. Ngunit mabilis na ngumiti si Megan. Isang ngiting kayang takpan ang kasinungalingan. What are you trying to say? Walang ebidensya si Jenny, ngunit sa loob niya'y may tinig na bumubulong. Hindi aksidente ang lahat. May isang taong gustong mawala siya noong gabing iyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang lalaking desperadong tumatakbo. Sa kanyang kamay, ang perang ibinigay ni Megan para sa plano. Nanginginig siya sa takot, sapagkat hindi niya intensyon na mabangga ang van. Plano lamang niyang ilayo si Jenny. Ngunit ngayon, pakiramdam niya'y may dugo sa kanyang mga kamay. Sa madilim na eskinita, huminto siya nang may sasakyang lumapit. Pumukas ang pinto at isang hindi kilalang figura ang lumabas. Nakatalukbong ang mukha, walang salita. Ngunit sapat na ang malamig na titig upang umatras ang lalaki. You know something that should never come out. Ilang segundo lang, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ang dugo sa kalsada. At ang pinakanakakatakot na detalye, sa bulsa ng lalaki, may papel na may nakasulat na pangalan ni Megan. Dahan-dahang lumalapit ang katotohanan sa kanya at ang ugnayan ng Yumi ay tuluyang nababasag. Ngunit, sino ang tunay na gustong patahimikin ang lalaking iyon? Si Megan ba mismo o may mas malakas na puwersang kumukontrol sa lahat mula sa anino? At bakit habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming lihim tungkol sa Yumi ang lumilitaw? Kung ikaw si Jenny, kaya mo bang patawarin ang kaibigang maaaring nagtaksil sa iyo? At kung ikaw si Megan, aaminin mo ba ang katotohanan o lalaban hanggang tuluyang gumuho ang lahat? Mga kaibigan, ibahagi ninyo ang inyong hinala tungkol kay Megan at kung sino sa palagay ninyo ang tunay na nasa likod ng gabing iyon. Sapagkat minsan, ang pangarap ay hindi basta nababasag dahil sa aksidente. Minsan, may taong sadyang pumipili na patayin ito. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.